Mga ka-Republic, binasag ng Gilas Pilipinas ang sumpa laban sa kupunan ng New Zealand. Tinalo natin ang Tall Blacks at yan ang unang tagumpay natin laban sa kanila sa loob ng 8 taon. Ngunit sa kabila ng magandang performance ng ating national team, sinabi ni Coach Tim Cone, hindi pa raw natin nakikita ang the best Gilas team. Malinaw na sinasabi ng Gilas coach, may ihuhusay pa ang ating national team. Bukas, may pagkakataon ng Gilas na isweep ang second window ng FIBA Asia Cup qualifiers sa pagharap nila sa kupunan ng Hong Kong. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, nagbunyi ang maraming Pilipino nang pataubin ng Gilas Pilipinas ang matikas na kupunan ng New Zealand. Unang panalo ito ng ating pambansang kupunan sa number 22 in the world base sa FIBA ranking. Number 34 naman ang Gilas mula sa dating pwesto natin na 37 na resulta ng magandang performance ng ating national team sa Olympic qualifying tournament sa Riga, Latvia. Doon ay tinalo ng Gilas ang number 6 in the world na kupunan ng host country. Nakasalta tayo sa semis kalaban ang bansang Brazil. After ng panalo ng Gilas laban sa New Zealand, sa post-game interview ay inalala ni Tim Cone ang kampanya ng Gilas sa Olympic qualifying tournament. Nahirapan sa Gilas ang Brazil at sang-ayon kay CTC, ano raw kaya kung hindi na-injured si Kai Sotto. Ganun din kung naging fit si Scottie Thompson na makasama sa kanilang kampanya sa Latvia at si Jamie Malonzo. Nakita kasi ni CTC at ng lahat ang impact ni Scottie Thompson ngayong nakabalik na ito sa ating national team. Pinadali ng pagbabalik ng former PBA MVP ang trabaho ni Chris Newsome at Dwight Ramos. Nakapag-focus si Newsome at Ramos sa dati nilang playing position habang si Scottie ang primary point guard. At hindi matatawaran ang hustle play ng former PBA MVP. Isang halimbawa dito ay ang loose ball na naisave pa ni Scottie na ipasa pa kay Newsome para sa isang easy layup. Grabe po yun. Out of bound na nga ang bola ay nahabol pa at naging puntos pa ng kakampi. Pagkatapos ng runner-up finish sa PBA Governors Cup, kahit ang ilang Ginebra fans ay nagkaroon ng pagdududa sa kakayahan ni Justin Brownlee. Pero si Coach Tim Cone, hindi po siya nawala ng tiwala sa Gilas naturalized player. Ilang araw bago natin harapin ang New Zealand, sinabi ni CTC, motivated si Justin Brownlee. At pag motivated daw si JB, walang dapat ipangamba. Pero sa totoo lang, maraming nangamba sa pagsisimula ng laban ng Gilas kontra sa Tall Blacks noong Huwebes ng gabi. Kasi nga, mainit agad ang shooting ni Corey Webster. Diretsong 8 puntos agad ang itinarak nila laban sa Gilas. Mukhang papahiyain na naman ang Gilas sa harap ng home crowd sa MOA. Kung mangyayari yan, mismong ang Gilas coach ang mapapahiya. Nauna na nga kasing niyang sinabi, naniniwala siyang malaki ang ating chance na talunin ang New Zealand. Ngunit sandali lang nagkaroon ng kalituhan sa opensa at depensa ng Gilas. Matapos ang isang timeout upang bigyan ng instruction ng team, tila nagising ang ating kupunan. At sa pangunguna nga ni Justin Brownlee, lumaban sila ng sabayan sa very physical na Tall Blacks. Ngunit sang-ayon sa coach ng New Zealand, ang Gilas daw ang very physical. Sa isang banday, inaasahan daw naman talaga nila na magiging physical at mahirap ang laban dahil may height at size daw ang mga Gilas players. Kahit qualifiers lang ang laban para sa FIBA Cup 25, hindi maitatanggi malungkot ito para sa kupunan ng New Zealand. First time silang natalo ng Gilas in 8 years at debut game pa naman ni Jude Flavel bilang head coach ng Tall Blacks. Sa malaking panalong ito ng ating national team, marami pa raw silang dapat i-improve, sabi ni Tim Cone. Hindi pa raw natin nakikita ang the best na Gilas Pilipinas team. Natalo raw natin ang New Zealand kahit injured pa ang ilan nilang players gaya ni na AJ Edu at Jamie Malonzo. Nai-imagine daw niya ang mga possibilities kapag healthy silang lahat. Ang isa pang nagpapasaya sa Gilas coach ay ang willingness daw ng kanyang mga players na magsakripisyo para sa tawag ng national duties.
Sinabi ni CTC hindi malaki ang natatanggap na sahod ng mga Gilas players sa paglalaro nilang ito dito sa national team. Maliit na portion lang daw ng actual salary ng mga ito sa kanilang mother team ang ibinabayad ng SBP. Puso daw o pagmamahal sa bansa, kaya narito ang kanyang mga players. Hindi pera ang dahilan at narito sila at ibinibigay ang lahat para sa bansa. Dapat daw tayong maging proud sa kanila. Sa sinabing ito ng Gilas coach, bigla nating naalala yung isang player na di umano'y nanghihingi ng 50 million pesos para maglaro noon para sa Gilas. He's asking for the moon, sabi noon ni Al Francis Chua at TNT team manager Ricky Vargas. Anyway, iwanan na natin ang topic na yan dahil naha-high blood na naman ang mamay. Bukas ay muling sasabak ang Gilas laban sa koponan ng Hong Kong na una ng tinambakan ng Gilas sa first window. Huwag lang magkakaroon ng malaking aberya, expected ng lahat na madaling malalakdawan ng Gilas ang Hong Kong. Muli, good luck sa ating national team. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Liza Maloy. Maganda yung term na yan. Magagamit ko yan one of these days. Shoutout sa iyo. Sa iyo rin, Cecilia Gibara. Salamat sa suporta, ma'am. Lagi kang nariyan. Sa iyo rin, shoutout Herminio Centeno. Shoutout sa iyo, idol. Sa iyo rin, shoutout Sports for Everybody. Sabi niya. Shoutout sa iyo kay Efren Mendoza. Salamat sa tiwala, kabayan. Sa iyo rin, shout out Magat. Yes, nakakasabay na tayo. Malaki na ang iniasenso ng ating national team. Sa iyo rin, Estrella Mercurio. Yes, belat sa mga talangka. At sa iyo rin, shout out Alex Calderon. Yes, nakita natin. Pero nagtatago ang mga talangka ngayon. Rodantis Sabida, shout out sa iyo, idol. At sa iyo rin, shout out Magat. Uy, nadoble ito, nakakasabay ang Gilas. Shout out sa iyo, idol. Sa iyo rin, Santiago Roque, congrats daw sa Gilas. Shout out sa iyo at sa iyo, Levy Burgos. Shout out sa iyo, idol. At sa iyo, Emily Olivares mula dyan sa Saudi. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.